Kung gayon ay ako, ako na nga ang susunod. Ako'y nahihilo sa mga winiwika ni Ellie. Nanaisin ko sanang ipagpatuloy ang pakikinig. Datapwat ako'y nangangamba sa mga susunod niyang isisiwalat. Buhat sa araw na ito, Ellie, 14 ng Abril sa taong 1898, hanggang sa araw ng pagtupok sa gusali natin sa Abril 11, 1898. May mangyayari pa bang ibang pagliyab? Natahimik si Ellie. Batid ko'y may alinlangan din siya. Kung nararapat ba niyang isiwalat ang kanyang mga kaalaman. Handa akong pakinggan, Ellie. Ano man ang iyong maging kasagutan. Patay sa aking bilang meron pang 5 sunog na magaganap bago ang araw na mapupuksan ng sunog ang gusali natin, Celeste. Napapikit ako. 5 pagliyab. Bakit kailangang umabot sa gantong kasaklapan? Hindi ko batid kung ano ang dapat kong sabihin. Wala nang kasaysayan ang aking mga saloobin. Hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko. Baka maaari, Celeste, na maaari nating pigilan ang mga sunog na magaganap. Paano kaya, Ellie? Paano natin mapipigilan ng mga sunog? Hangad ko'y mapigilan ng mga sunog upang wala ng inosenteng buhay ang maapektuhan at upang ang aking mga kasamahan ay hindi na magdusa. Pwede kong ibahagi sa iyo ang mga detalye at maaari natin itong pigilan. Ngunit, paano tayo makakasiguro na magbabago nga ang lahat ng ito? Paano natin malalaman kung magtatagumpay tayo? Maaari naman nating subukan at aking susuriin sa aking panahon kung nagtagumpay ba tayo. Maaaring subukan. Wala naman sigurong mawawala kung amin itong susubukan. Sang-ayon ako sa iyo, Ellie. Bukod sa iyo, Celeste, meron pa bang ibang mamamahayag na namamalagi sa gusali? Mayroon pa. Si Maria, ang aking matalik na kaibigan. Hindi lamang ako ang naninirahan dito. Kasama ko rin si Maria na maaring isa rin sa mga pinatutungkulan. Kung ganun ay maaaring isa sa inyo o baka naman ay kayong dalawa ang gustong patahimikin. Naliliyo ako at kay sakit isipin ang aking mga natutuklasan. Si Maria at ako ang lilisan sa mundong ito. Hindi mawari. Hindi ko maisip kung paano nga harapin ang lahat ng mga isinisiwalat na ito. Maaari natin tong iwasan, Celeste. Natatakot ako, Ellie. Hindi ko tiyak kung ako'y makadadalo pa sa pagpupulong ngayong gabi. Sa bigat ng mga katotohanan ng aking nalaman, tila ba'y naguguluhan ang aking isipan at dinudurog ang aking puso. Bibigyan kita ng panahon para kalmahin ang sarili, Celeste. At kung handa ka na ay meron akong naisip na paraan kung paano natin ito maiiwasan. Akin kong inabot ang baso ng tubig at pinakalma ang aking sarili. Kailangan kong manumbalik sa tamang pag-iisip at mag-isip ng malinaw. Hindi lamang upang mailigtas ang aking sarili, kundi pati na rin ang mga tao sa aking paligid, ang aking mga minamahal. Nabalot kami ng katahimikan at hinayaan lamang ako ni Ellie na ayusin ang aking sarili at damdamin. Ako'y handa nang makinig, Ellie. Ayos ka na, Celeste? Kung ganun ay
ang aking babanggitin na sunog ay ang unang sunog na magaganap mula sa oras na to. Handa na ang aking pandinig sa anumang nais mong ibahagi, Ellie. Makikinig ako sa alinmang layunin o balak na nais mong isiwalat. Ang unang sunog na magaganap bukas ay sa Quiapo, sa oras na 2:00 ng hapon. Bagamat nabibigla at tila naguhumerantado ang aking puso, kailangan ko itong labanan. Kailangan kong manatiling matatag at mahinahon upang maisakatuparan ang balak ng maayos. Kung ganoon ay 3 oras na lamang ito sa aking panahon ngayon. Ganun na nga. Kinakailangan kong tumungo sa Quiapo bago pa maganap ang sunog. Pagkatapos ng pagtawagang ito ay agad akong dadako roon. Celeste, magsama ka ng iba pa at baka mapano ka kung mag-isa ka lamang. Hindi ko na naiisip ang aking sarili. Ang tanging naiisip ko na lamang ay kung paano maiiwasan ang sunog na paparating upang wala ng inosenteng mamamayan ng madamay at mailigtas ko ang aking mga kasamahan. Hindi ko tiyak kung maaari ko itong italakay sa aking mga kasamahan. Mabuti kung ito'y iyong matatalakay upang makahingin kayo ng payo at magkaroon ng kasamahan na tunguron. Sa ganun, masisiguro rin ang kaligtasan mo. Akin itong babanggitin mamaya sa ulatan. Hindi ko tiyak kung sino ang naatasang magtungo roon ngayon. Ngunit maaari kong sabihin ang aking mga kasamahan na huwag nang magpatuloy. Ganun na nga. Ang pangyayari ay malapit sa simbahan kung saan tumutungo ang mga mamamayan pagkatapos ng misa. Kung ganun ay tutungo na ako, Ellie, upang agad ko nang maipabatid sa aking mga kasamahan. Mag-ingat ka, Celeste. Sa biyahe patungong ulatan, hindi ako mapakali. Ramdam ko ang paghuhumerantado ng aking puso at baka sa akin ang pag-aalala. Sa gitna ng pagpupulong, ang aking isipan ay abala lamang sa isang bagay. Kung papaano ko ipapaabot sa aking mga kasamahan ng magaganap. Ang mga tutungo sa Quiapo sa araw na ito upang kumalap ng impormasyon ay sina Binibining Catalina at Ginoong Reynaldo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at itinaas ang aking kamay upang magbigay ng payo. Sinanyasan ako ng Binibini na magpatuloy sa aking sasabihin. Binibini, maaari ho ba akong sumama paparoon sa Quiapo? Nalingat ako at kita ko ang pag-aalala at gulat sa mukha ni Maria. Maaari naman, Binibini. Sa aking pananaw ay kinakailangan nating paghandaan. Kinakailangan nating maghanda sa posibleng sunog. Maaari tayong magpadala pa ng tao roon upang maagapan at maipabatid ang impormasyon ukol sa sunog sa mga namamalagi roon. Isang mahusay na mungkahi, Binibining Celeste. Kung gayon, magpadala rin tayo ng iba pang mga Ginoo upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nang matapos ang pulong ay agad akong naghanda upang pag-alis. Kinakailangan ko nang magmadali dahil kakaunting oras na lamang bago sumapit ang oras. Celeste, bakit mo naisip na tumungo sa Quiapo? Bakas kay Maria ang pag-aalala. Kung ako ang nasa kalagayan niya ay tiyak mag-aalala rin ako dahil ang panganib na dulot ng aming panahon ay hindi maikakaila. Maria, kinakailangan ko itong gawin. Ang ulat na naatas sa atin ay akin munang isang tabi. Pasensya na, ngunit kailangan ko itong unahin. Hindi ko kayang pabayaan ang nangyayari at may mga hakbang na kailangang gawin bago pa man magtagpo ang kapahamakan. Ito ay para sa nakararami. Huwag mong isipin na yung nakaatas sa ating ulat.
Mag-iingat ka at aantayin ko ang inyong pagbabalik. Kung ako ay kikilos ngayon, walang ibang nakakaalam ng lahat ng ito at wala nang ibang magtatangkang gumawa. Ako lamang ang may kakayahang magsawa nito. Habang ako'y patungo sa Quiapo, tinignan ko ang aking orasan. Mag-aalas 2 na. Hindi ko tiyak ang eksaktong oras ng sunog. Ngunit naniniwala akong may oras pa kaming pigilan ito. Taimtim akong nagdarasal. Naway mapigilan ang sunog at manatiling ligtas ang bawat isa. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.